Okay Yes, yan, brain simulan na man. natin. So, tigdi 5 minuto bawat isa. Unahin natin siguro si Kuya Robin De La Rosa. May papel Ang ka ating, na? pak ang ating paksa, ilan at sino ang tagapagligtas ayon sa Biblia. So, start na natin. May ballpen ka Go. na, Uncle? Hoy, pas muna ako saglit. May kausap ako kanina. Wait lang, wait lang. Okay po, lipat muna tayo kay Kuya Jordex. Ilan at sino ang tagapagligtas ayon sa Biblia? Kung susundin talaga natin ang Biblia, maraming talata na nagsasabi ang Ama tagapagligtas. Yung sa lumang tipanan sa Isaya, ako lamang ang tagapagligtas, sabi doon ng Ama. Sabi naman sa New Testament, si Kristo naman ang tagapagligtas. Ano ba talaga? Paano ba yan? Dalawa pala ang tagapagligtas ayon sa Biblia o kailangan itong unawain? Dapat unawain. So ang tamang unawa dyan, sa lumang testamento, ang tagapagligtas ang Ama. Kasi ayon ito sa kasunduan niya o kabinante niya doon kay Abraham. Na ginawa niyang ama ng sanbahayan si Abraham kasi siya mismo ay isang ama. Paano ba siya naging ama? Kasi siyempre may anak siya. So ngayon, yung anak naman niya, yung tagapagligtas sa Bagong Testamento. So dapat bang sambahin ang dalawang tagapagligtas? Hindi, mali. Hindi siya pwedeng sambahin ng dalawang tagapagligtas. Bakit? Isa lamang ang sambahin mo. At isa lamang yung sampalatayanan mo. Either sa kanila. Kasi ang sumasampalataya sa akin, sabi nga daw ni Kristo, ay sumasampalataya sa Ama. So either vice versa. Sa sampalataya ka sa Ama ay ganon din sumampalataya ka din sa kanyang anak. Sa sampalataya ka sa kanyang anak, gayon din ay sumasampalataya ka din sa kanyang Ama. So ganon lang yan. So kung tagapagligtas si Kristo para sa iyo, automatically kasi iisa si Kristo at ang kanyang Ama, tagapagligtas din ng Ama. Hindi ibig sabihin na dalawa ang tagapagligtas, kundi iisa lamang. Iisa lamang at yun yung Diyos. Walang Ama, walang Anak, walang Espiritu Santo na persona, kundi yung kabuuhan nila bilang Diyos. So yun yung tagapagligtas, no? Yung pagka-Diyos nila. Hindi yung personalidad. Kasi kung personalidad tayo makukulong, tatlo ang tagapagligtas. Sa INC naman, dalawa, yung Ama at yung Anak. Sa MCGI naman, tatlo din. Kung makukulong tayo sa personalidad. Pero pag ikaw ay monotheistic, isa lang yung makikita mo, one Savior. Yung Diyos. Yun lang. Sa Shema nila yan Deuteronomy 6:4. Shema Israel, Elohino Adonai Echad. So yun ang kita mo, one Lord, our God, our Savior din yan. So wala nang iba kundi yung Diyos. Kasi yung persona ay Diyos lang, Diyos pa rin yan. Kahit pa sabihin mo 10 ang persona ng Diyos, Diyos pa rin yan. Persona lang niya yung 10. Tatlo yung persona, Diyos pa rin yan kasi tatlo lang yung persona niya. Di ba? Diyos pa rin yan. Hindi yung ibig sabihin tatlong Diyos, kundi persona lang. So, iisa ang tagapagligtas, iisa ang Panginoon, iisa ang Diyos. Yan yung stand ng Katoliko. Thank you, Pakiwe, bro, viewerista, kasi kumakain ako. Lumalat pa talaga siya. So, next na natin si Kuya Midan. Gusto kong mapakinggan yung side ng mga INC. Pick bro, anong sasabihin ko?
Para sa inyo po ba, ilan at sino ang tagapagligtas ayon sa Biblia? Sa Biblia, sabi sa Isaias 41:4, wait lang, pagod ako ligo ako sensya na. Sabi sa Isaias 41:4, ito basahin natin. 41:4. Sabi, sinong gumawa at yumari na tumatawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Yung pong salitang tumatawag ng mga salit-saling lahi, paraan ng pagliligtas ng Diyos yan. Ang sabi niya, sinong gumawa at yumari at tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Ibig sabihin ay, sino ang nagsagawa ng pagliligtas noon mula ng una? Sabi niya, akong Panginoon ang una at kasama ng huli ako nga. Ibig sabihin, pinatutunayan lang ng Biblia, sa gawaing pagliligtas, ang pinakauna ay ang dakilang Diyos. Pero, merong kasangkapan ang Panginoong Diyos. Gaya na lang sa panahon ng lumang tipan sa pamamagitan ni Propeta Moises at ng mga nagsisisunod pa ng mga ilang propeta. Ang Panginoong Diyos gumagamit ng kasangkapan. Bahagi sila ng gawaing pagliligtas. Sa panahong Kristiyano naman, ang mga Kristiyano man ay ginamit ring kasangkapan upang magligtas. Anong talata? Sa aklat ng Tadeo, sa talatang 23, sabi doon, ang iba'y inyong iligtas. Sino ang nagsasaad at sino ang pinatutungkulan? Kristiyano. Ang iba'y inyong iligtas. Ibig sabihin, talagang ang Kristiyano man ay bahagi, kasangkapan ng Panginoong Diyos na siyang unang nagliligtas, kinakasangkapan ng Kristiyano. Ang sabi diyan, ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sila sa apoy. Sa madalit sabi, kung ang tanong, ilan ba talaga ang tagapagligtas? Ang pinakauna, Panginoong Diyos, nag-iisa lang yon, walang katulad yon. At pagkatapos, lahat na ng kanyang ginamit bilang kasangkapan. Mula sa mga propeta, hanggang sa mga apostol, hanggang sa kasalukuyang panahon sapagkat ang iglesia, alinsunod sa Biblia, ay nagkaroon ng pamamahala. Na sino ang naglagay? Katumbas ay sino ang nagsugo? Sino ang kumakasangkapan? Dito sa unang Korinto, babasahin ko sa inyo, 12, ang talata ay 28. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, mga guro, himala, kaloob ng pagpapagaling, pagtulong, pamamahala, at iba't ibang mga wika. Sino-sino at ano-anong mga tungkulin ang ipinagkaloob o isinugo ng Diyos para sa gawaing pagliligtas ng Diyos na yan ay gagawin sa iglesia. Sabi, unay mga apostol. Hindi lang yon. Sabi pa ng Biblia, mga propeta. Hindi lang yon. Meron din anyang mga guro, mga himala, mga kaloob ng pagpapagaling, at maging pamamahala. So, ang iglesia, may pamamahala. Ang pamamahalang yan ay kasangkapan ng Diyos upang maingatan ang kaligtasang tinamo ng iglesia ni Kristo. O hindi ho MCGI, iglesia ni Kristo. Hindi po Katoliko o born again, lalong hindi po JW o Seventh-day Adventist.
Yon, maraming salamat Kuya Midan. So, malinaw na sa inyo kung ano ang stand ng INC sa ating paksa na to. So, next na natin si Kuya Emmet. Magandang hapon, maingay, umuulan. Tagapagligtas saan? Tagapagligtas ba sa gera? Ang kapal ng Bible eh. Ano yan Kuya? Ngayon, si Cyrus, si Karush, naging tagapagligtas siya ng Israel sa panahon ng Babylon. Si Tiglath-Pileser, yung hari ng Assyria, naging tagapagligtas siya sa panahon ng Judah laban sa Damascus. Ngayon, pag Bible at kaligtasan talagang pag-uusapan natin, ito ba yung kaligtasan mula sa kasalanan? Okay, kasi yung kaligtasan mula sa kasalanan, darating yan sa araw ng paghuhukom. Yung tinatawag na Yom Hadin Hagodo. Definitely, isa lang ang pwedeng tagapagligtas dyan at siya yung magiging hukom. Ngayon, sino ba tong hukom na to? Tignan natin sa Bible, no? Sabi sa Ecclesiastes, "For God, Tetragrammaton, will bring deed into judgment." Sabi sa Book of Psalms, "Before Tetragrammaton, for He comes to judge the earth." Definitely yung Creator lang yan. Ngayon, sino ba yung Creator? Ano ba sabi niya? Sa Deuteronomy 32:39, sabi niya, "Wala nang ibang Diyos bukod sa akin. Wala nang ibang tagapagligtas kundi ako." Ano sabi niya sa Hosea 13:4? "Ako lang ang Diyos, ako lang ang tagapagligtas." Ano sabi niya sa Isaiah 43:10-11? "Walang Diyos na nauna sa akin at wala nang Diyos na susunod sa akin. Ako si Tetragrammaton, ako lang ang tagapagligtas." So kung sino yung hukom, sino yung Creator, siya yung hahatol, siya yung magliligtas sa kasalanan. Yun lang, brother. Maraming salamat, Birista. Okay, so Kuya Emmet, next question. At hindi sa paksa. Kasi ang pinopoint nila natin dito, yung tagapagligtas natin sa araw ng paghukom. Ilan ba yun? Sino? Yung Kuya Emmet, sige, pakituloy pa. Malinaw naman, sabi niya sa Isaiah 44:24. Sabi niya sa Nehemiah 9:6 at pinakilala siya pagdating sa Genesis 2:4. Sabi, nag-iisa lang yung naglalalang. Nag-iisa lang ang Creator. Definitely, isa lang ang hahatol sa creation niya. Yung Creator yun. Malinaw sa Genesis 2:4, sabi doon, si Tetragrammaton ang Creator ng langit at lupa. Ano sabi niya sa Jeremiah? Ang hindi Creator na Diyos, mamamatay. Kaya siya tinawag na El Olam. Okay, hindi siya pwedeng mamatay, hindi siya pwedeng ipanganak. Okay, maraming salamat sa iyo, Kuya RJ. So, malinaw na ang stand ni Kuya RJ dito. Next natin si Uncle. Uncle Bob Smoker, pasok. Siya Philippians 3:20-21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly awaits a savior from there. So galing daw sa langit yung savior natin, no? The Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. So napakalinaw po na sinasabi dito na yung savior daw natin ay galing sa langit. So sino ba ang galing sa langit? No. Kundi siya yung berbo na nagkatawang tao na nagkatawang tao at tinubos tayo mula sa kanyang dugo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus ay hindi galing sa langit. Tama yung nasasabi sa Philippians, no? Na galing sa langit ang tagapagligtas. Well,
given na si Kristo ay galing sa langit, kasama siya ng Diyos, dahil siya yung berbo na nagkatawang tao, no? Saka tama din yung sinabi kanina ni Emmet, no, na kung savior ang pag-uusapan, marami kasi yun nga, sa Bible marami namang nangyaring pagliligtas. Ang Cyrus, kang Moises, Cyrus sa mga Israel, kang Moises nang inilabas niya ang mga Israelita sa Ehipto. Marami pang iba, no, na sabihin natin na savior, pero ang topic kasi is nakafocus sa ano nga ulit yung focus ng topic mo, Vio? Ilan at sino ang tagapagligtas ayon sa Biblia? Ang inaano kasi natin yung sa huling araw para sa atin. Hindi tapos na kasi yung kina Cyrus Tapos na kina Moises. So, ang inaano natin ngayon, ilan? Iisa lang yung savior natin. Na save niya na tayo from sin nang itinako siya sa krus. Tapos isi-save niya tayo sa huling paghukom, no? Siya yung binigyan ng or siya yung may kapangyarihan na magsalba sa atin mula sa dagat-dagatang apoy. Nasa sa tao na yan kung maniniwala tayong dahil napako na si Kristo sa krus, na save na tayo. Well, that's naligtas nga tayo, pero does it mean na hindi matatanggal yung kanyang pagligtas sa atin? Kasi kung ganon, bakit nandito pa tayo, no? Parang pangano lang oneness no? Pero ganon pa man, stick tayo sa topic. Iisa lang ang savior natin sa huling panahon, sa huling araw. Yan na si Kristo. Walang iba. Hindi na kung sinong tao. Hindi na kung sinong personalidad. Kundi iisang tao lang. Iisang Diyos. Pasintabi po sa mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo, pero yan po yan po yung katotohanan na. Well, yan lang naman yung masasabi ko. Salamat, Pio. Pwede mo nang i-wave yung time ko. Okay, salamat Uncle. So, yan, may nag-comment sa Ate Kukay, linawin ko lang na nag-ANC na raw ako dahil ako sumamba. So, hindi po ako nag-ANC, tayo sumamba at nagsuri sa kanila dahil inakay lang ako ng aking kaibigan na INC. So, sa INC kasi, hindi naman porket sumamba ka, INC ka na agad. Alam ko, napakaraming requirements dyan. Marami nagsasabi na 1 taon, 6 na buwan, marami. Hindi porket sumamba ka ron, INC na agad. So, linawin ko lang po Hindi porket sumamba ako ron ng minsan, INC na agad. Marami silang proseso. Hindi basta-basta makakapasok sa INC. So, next na Kuya Robin. Huwag nyo kaya awayin si Ate Kukay, nag-ano lang yan, nagtatanong lang. Okay? Malinaw ba? Narinig ako. Malinaw po, klaro. Okay, tandaan po natin ang stand po ng Iglesia ni Cristo tungkol po sa tagapagligtas na kanina pa ay itinatapik. Ano po? Mababasa natin sa matandang tipan sa Isaiah 43:11, "Ako lang ang Panginoon at maliban sa akin ay wala nang iba pang tagapagligtas." Malinaw ang Ama na ating Panginoon ay tagapagligtas. Mababasa pa rin natin sa Hoseas 13:4, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Wala kayong kikilalaning Diyos at tagapagligtas maliban sa akin." Tandaan natin, si Moises ang ginamit ng Diyos na magligtas sa mga Israel na inaalipin ng mga taga-Ehipsyo. Sa makatwid, talagang isa lang ang Diyos, pero may kasangkapan siyang gagamitin para sa gawaing pagliligtas.
Nilinaw na rin sa bagong tipan sa Tadeo 1.25, siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Ang talatang yan ay malimit na ipinapagkakamali ng iba kung si Kristo'y Panginoon at si Kristo'y tagapagligtas, pinapaniwala ang kanilang sariling Diyos, si Kristo. Maliwanag po ang sinabi, ang Diyos ang tagapagligtas sa pamamagitan, kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po ang malinaw na katunayan sa unang Juan 4.14? Nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Iba po ang pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Diyos sa ginawang pagsusugo ng Panginoong Diyos kay Kristo para magligtas. Gaya ng mababasa sa Gawa 5.31, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas. Ang pagiging tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo ay kasangkapan ng Diyos na pinakapangunahing tagapagligtas. Kasangkapan lang ng Diyos. Ang mga tao, panahon ni Propeta Moises, panahon ni Noe, panahon ng Panginoong Hesukristo, ginamit ng Diyos sa panahong Kristiyano. Huwag nating akalain, Panginoon ang Diyos, Panginoon si Kristo, tagapagligtas ang Diyos, tagapagligtas si Kristo'y Diyos na. Juan 17.2, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng tao para mabigyan ko ng buhay ng walang hanggan ang lahat ng taong ibinigay mo sa akin. Huwag po ninyong ipagkakamali, sa lahat ng katotohanan ito, ang pangalang Kristo sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao ang sukat nating ikaligtas. Sa makatwid may pangalan, may proseso, may paraan na gagawin at ipinagagawa ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa Panginoong Hesukristo na siyang pangunahing kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas. Ano po ang katunayan? Gawa 17.31, sapagkat siya, ang Diyos, nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom. Yan yung nais ng taong diyan maligtas sa araw ng paghukom. Sa sanlibutan ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Si Kristo'y lalaki, si Kristo'y itinalaga, ang Diyos ang nagpatunay kay Kristo, ang Diyos ang nagtalaga kay Kristo, pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Ang Diyos ang bumuhay kay Kristo, ang Diyos ang kakasangkapan kay Kristo. Bagamat si Kristo'y tagapagligtas, iba ang pagiging tagapagligtas ni Kristo sa pagiging tagapagligtas ng tunay na Diyos. Yun, maraming salamat sa iyo, Kuya Robin. So, lipat agad tayo kay, ano ba to? Elijah. Yan si Elijah, isang MCGI. Kuya, next ka na. Leon, maingay, pasensya na. Yun yung sinabi ng Diyos na ako lang ang ibang Diyos at liban sa akin. Ang kausap niya kasi doon, Israel. Yung mga hintil, wala pang labas pa yun eh. Israel lang talaga yung kausap doon ng Diyos. At gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nasabi ng Diyos, walang libang Diyos maliban sa akin, walang ibang Diyos maliban sa akin. Dahil Israel lang kausap noon at ang mga hintil hindi pa sakop ng Diyos noon, ng kautusan noon. Pero nung pinadala na ang anak na si Jesucristo, ano ba yung sabi? Juan 4.14, at nakita namin at pinatotohanan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Sanlibutan na pala tong anak eh. Kasi nga bro, itong anak,
ang magtutubos sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa Mateo 1:21, at manganganak siya ng isang anak na lalaki at ang pangalang itatawag mo ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Iyon yung first step na gagawin ni Kristo sa pagtanggap sa biyaya. Maliligtas ka sa kasalanan, hindi sa impyerno, kasi lalakad ka pa sa kautusan mabubuhay ka pa Hindi naman porket napatawad yung kasalanan mo, ligtas ka na. Kasi magpapatuloy pa, may pagtitiis pa, may mga pagsubok pa sa buhay na maaari kang umurong sa pananampalataya mo. Itong Kristo na to, ito yung Diyos Ama, ay Diyos Anak. Anak to ng Diyos. Sabi nga sa ito yung hahatol sa atin, itong Kristo na to, sabi sa Juan 5:22, sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino man, kundi ibinigay niya sa anak ang buong paghatol. Kaya nga sa labas ng iglesia, Diyos yung humahatol. Kasi ang paghatol binigay na kay Kristo. Kaya ang lumahatol na Diyos sa labas is si Kristo. Malinaw ba? Ngayon, paano tayo, anong sinasabi ng kautusan? Sino ang ilan ang tagapagligtas ayon sa ating topic? Sabi sa Juan 14:23, kung iniibig ng sino man ako ay tutuparin niya ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami ay gagawa ng tahanan sa kanya. Ayun bro and sis, kung sabi dito, kung iniibig natin si Kristo at tutuparin niya yung mga kanyang sinalita, nandun na rin papasok yung pag-ibig sa atin ng Ama. Yung pagtanggap kay Kristo is isa din, tatanggapin din tayo ng Ama. Kaya nga sabi sa talata, nakalimutan ko lang na hindi ka makakapunta sa Ama maliban sa akin. Hindi ko lang alam kung anong talata. Yun. At ano ba sabi sa kautusan? Sabi sa unang 1:23, at ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay ng utos sa atin. Ayun, mahalaga talaga yung utos sa atin. Kaya may nagsasabi kasi na hindi na raw mahalaga yung utos. Para mapatunayan natin na tayo'y sumasampalataya kay Kristo, sa Diyos Anak, sa anak ng Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos para tanggapin din tayo ng Diyos Ama. Dahil ganun ang sinasabi ng talata. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Yun lang, wave na, nakalimutan ko na. Salamat. Okay, maraming salamat din sa iyo, Kuya Elijah. So, lipat na agad tayo kay Kuya Kurt. Sa gusto umakyat, pwede pa kayong humabol. May isa pang bakante tayo. At pagka natapos na itong ating live shows, dadako tayo sa tanungan. Hindi na ako magpapaakyat. Yung mga nagpahayag lang ang pwede magtanungan. So, next, Kuya Kurt. Sorry, minasiko. Kuya Kurt. Kirky Ripa Hamet. Pagligtas ayon sa Bible. Magandang hapon, viewers ko. Magandang hapon din sa iyo. Sa lahat ng Okay, Kuya Kirky, kayo na po. Ilan at sino ang tagapagligtas? Okay. Isa lang ang sagot ko dyan. Hindi po pwedeng magkaroon ng tagapamagitan yun. Kapag si Kristo ay Diyos. Sino daw huling sugo? Yan lang, pawig na lang ako ng time, nakikinig lang ako. Salamat. Okay, salamat Kuya Kurt. So, natapos na ang ating live show. Hindi na muna tayong papaakyat para makapagtanungan naman sila. Ang tanungan natin, simple lang naman. Ang una nagsalita, yun ang una magtatanong. So, 5 minuto magtatanong and then pagkatapos, yung tinanong mo, magtatanong din sa'yo. Ang rules lang naman natin wag lang kayo maglaitan. Yun lang.
Tsaka bahala na yun. Tsaka yung tanong niya, iayin niya sa paksa. At may mga nakikinig sa atin na mga audience. Hindi ako magmamoderator. Mapagkamala na naman tayong bias. Kaya ayoko nagmamoderate. Basta iya sila tanongan, gawing bigayan ba? Tapusin ang tanong, tapusin ang sagot. Yun po muna.